welcome back sa Caster's Desk, ladies and gentlemen. Kami pa rin ang iyong magiging shoutcasters. Ako nga pala si Butter, sama ko yun si Santi at si Chantel. And nasa game number 2 na tayo. Netong seryeng ito, Blacklist International. Sabihin na lang natin, one win from actually taking this to game number 3. But for Bren Esports, kung gusto nyo gumawa ng statement ngayon pa lang that you are back, tingin ko, it's time for you to take this with a 2-0 sweep. Pero titignan pa natin kung ano nga ba ang mangyayari sa larong ito. And as you can see, the debut of the Melissa dito sa MPL Season 10. Sobrang fun na tignan maglakad nung Melissa, no? Happy-happy lang. Happy-happy lang yung Melissa maglakad, pero makikita natin yung damage output na kanyang i-bring into the table for Blacklist International later on. Pero interesting dito, magiging matchup between our junglers because this is going to be a sustain jungler versus an assassin na jungler. So paunahan in terms of kills and even objectives. Magkaiba yung magiging playstyle ng dalawang junglers. Merong assist coming in from Blacklist na may guiding wind ga. Meron sila ditong pang-position doon sa lineup na pwede lang gamitin. While for Bren, kayang mag-isa ni Kyle TZ na tumalon-talon sa mga pader. Tas sumakto lang ng dating pagdating doon sa mga teamfights. Pero mukhang napapabisita na agad si Wise kasama dito si Venus doon sa jungle camp ng Bren Esports. Papasahin mo dito yung top lane positioning is everything. At ngayon, na level 2 na si Oheb, talagang pipilitin niya na gamitin yung kanyang second skill or yung puppet para mapalayo si Super Marco. At kung mamagyan mo dito, ginamit na yung falling, yung dash para makaalis. Oo, yun yung sinabi natin na merong innate na skill set dito ang isang Melissa para protectionan ang kanyang sarili. Kaya kung makikita natin even for Ogwen, usually kasi diba nakikita natin siya na paikot-ikot sa mapa. Ngayon, sasamahan muna talaga niya si Super Marco. And going back to our jungler matchup for this game, interesting enough for KTC, nag-Demon Slayer din siya. Kahit nakikita natin na pwede na mag-assassin na emblem talaga ang jungler. Pero wait lang si Few. Nakahatak siya dito pero may escalator. Usong ka muna saglit, balik ka muna dito. But because of those folks, pipilitan si Few na dumistansya. Sobra sa kalahati ang nabawas sa kanya. And may turtle na uumpisahan yung Blacklist International. Malabong makalapit yung Bren, kaya ang call nila, bigay na muna natin. Pero usually kasi yung mga call din ngayon ng mga assassins is wag nang i-contest unless makakuha ka ng early kill or 2. And nakita naman natin yan sa movement nila. Uy, pero wait lang Blacklist International, pwede silang mag-invade dito. And even for Few, low life siya, so hindi siya makakapag-zone out masyado. Naliparan si Pandora, pero may cold counter na bibitawan dito si Few. Nakuha niya pala gamit yung IMU. Agawa ng purple buff, flicker, burn, Abyssum strike, hindi tatama mula kay Edward. Pero si Oh My Venus kasama si Edward, ayaw mawin si Few. Few, saan niya pupunta? Edward and Oh My Venus, yung killer instinct. Yung teamwork na pinapakita nila, it's all coming together. Sila makakuha ng first kill, pero yung gold lead naman ay hindi masyadong nalalayo. Oo, napakalaking importansya ng gold lead natin. But speaking of gold, talagang continuous ang invade ng Blacklist. Napakaganda ditong pagkuha, pero napilitan si Owen na mag-back away. Napadaytona's welcome, napacircling eagle, pero walang nakuwang kill. Kaso nga lang si Haji ayaw bitawan si Owen. Hindi pa rin naabot, hindi enough yung damage. Owen will survive. Nag-flex na ng muscle dito si Wise. Alam niya na lamang siya dito sa may laban na ito at gumamit ng Tempest of Blades para kahit paano ay tansyahin kung makakuha siya ng kill. Pero nung nakita niya na hindi ganun kataas yung damage output na nagawa, nag-back away na lang si Kyle TZ. Pandora, Edward, may away na nagaganap. Is this going to be a solo kill? Abyssum strike! Ginamit at nabaliktad pa ni Edward! Edward with the outplay. Maaaring bumawi si Kyle TZ pero hindi na siya aabot. Natulak ni Pandora with the knockout strike pero kulang pa. Sambot na sambot dito ni Pandora yung damage ng Abyssum strike. And that is HP base. So talagang mararamdaman mo yung Pierce Through nun sa inyong HP bar. But right now for Blacklist, kinakapitalize nila kung ano yung pinaka-skill set ng kanilang mga heroes. Even yung mga flicker, ginagamit pa nila kanina with that first blood. So very aggressive right now against Bren para hindi sila maunahan dun sa mga posisyon na kailangan nilang puntahan. But speaking of positioning, very crucial naman to. Take note, Few has that IMU on the cult altar at iba ang positioning niya ngayon. Ogwen and the others na din sa may area at makukuha pa rin ni Wise yung turtle. Pero yung Daytona's welcome, it seems to me na laging ready yung perfect pair dito ni Atlas, ni Ogwen
para hindi siya makaitatandaan na merong pigil yon in terms of those kinds of plays. Pero Wise nahuli at masyadong makunat, hindi mabawasan ni Super Marco at ni Kyle Tizzy. Super Marco siya ang next na target dito ng mga members ng side ng Blacklist International. Early na sama-sama play mula sa Blacklist International ang nagpe-pave ng way upang mahawakan nila yung kalamangan. Mag-a-attempt si Kyle Tizzy na magdakaw dito ng purple buff, pero andito yung dalawang tao. Makakatakas siya, kaso nga lang si Edward, binitawan na. May Tempest of Blade sa pantakas doon si Kyle. At andito rin naman yung presensya na kagad ni Pandora. So eventually, nakanakaw siya doon, pero tuloy-tuloy yung pagkuha ng Blacklist ng mga kills. Oh, sobrang comfort zone talaga ng Blacklist pag naka-Matilda si Oh My V. Pero wait lang, Circling Eagle. Napalalim? Uy, si Kyle, si Kyle! Sobrang baba na ng HP na ginamit nga ni Oh My Venus dito yung damage just to take down the jungler. And again, Blacklist still controlling the game. Nakikita mo yung gulang ng side ng Blacklist International. Si Oheb ay natanggal doon sa kanyang barrier at si Super Marco naman, siya ang tinatarget talaga. Ogwen, tinatangkil lahat ng damage na binabato ng Melissa at siya ay tutumba. That is one thing na pumanig sa side ng Bren. Kaso ang problema para sa side nila is sangkatutak na problema na ang inumpose sa kanila ng Blacklist International. And a part of that would be kung paano sila makakapag-push ng Torre dito sa may bottom lane. So even top lane, nasira na rin dito ng Blacklist as to why malaki-laki na ang kalamangan nila in terms of gold. So mahirap to kasi kanina nag-i-invade na yung side ng Blacklist kahit may mga Torre pa yung side ng Bren. So talagang pipigilan nila dito si Kyle Tizzy na makakuha ng buff. So kailangan manalo ng Bren dito sa ibang lanes. Ngayon naman, Turtle has spawned. Kyle Tizzy, nandito siya sa may area, pero kahit mismo yung pagkuha ng kanyang orange buff ay kino-contest ni Oh My Venus. So I don't really think that it's the right play na talagang pumwesto pa siya doon at agawin niya pa. Kasi ang daming ways ng side ng Blacklist para pababain siya. Yung Shadow Stampede, pati yung Circling Eagle ni Oh My Venus. Ang dami nga talagang control na talagang sagot nila dito, and eventually Oheb will secure 2 turrets on the top side. So malilimit na dito yung pwedeng gawin na pag-clear ni Pandora. Hindi na siya basta-basta pwede mag-overextend kasi wala siyang pwedeng takbuhan kagad. Few dito mauhuli nung tali. Naliparan yung isa pero hindi naman itutuloy. Nag-aabang pa rin yung Bren Esports ng magandang timing for a possible setup coming in from Ogwen, pero hindi pa ito binibigay ng Blacklist. Sama-sama yung Blacklist pero hindi mo ma-fatal links eh. Mahirap napakahirap para sa'yo kasi hindi mo rin sure kung makakapag-burst ka ba talaga ng damage kasi ang next mo na damage na ibibigay would be those dashes from a few. And apart from that, mayroon silang Cult Altar, yes, pero hindi pa ganun kadami yung items dito ni Super Marco. So still waiting for that additional damage item dahil ang una niyang nabuo na core item would be the Endless Battle. And to compare the gold, that is 5.6k versus 5.1k. So even for Melissa, meron ng Windtalker. So again, meron na siyang pang depensa sa sarili niya. At andun yung Abyssal Strike. Pero si Edward ay makakatakas doon sa Tempest of Blades. Pandora napilitan na gumamit agad na Flicker. Walang kasama. Pero guys, dito si Ogwen, nahuli niya yung dalawa. Ang pinaka naging problema, hindi ready si Few at si Super Marco. Malayo-layo pa sila, hindi sila umabot doon sa mismong ginawang setup ni Ogwen. Ogwen is just trying to defend the turret. And naging successful naman siya. Konting bawas na lang, pwede na mabasag to. Pero ito yung domination na pinapakita ng Blacklist. Hindi sila nagbibigay ng opening for a possible turnaround. Parang merong pattern na ginagawa yung Blacklist. Kukuha tayo ng objective, magpupush tayo sa ibang lanes, tapos after nun, daanan ulit natin yung mga buff ni Kyle Tizzy. That alone, parang nadi-disrupt mo na yung rotation ng Bren Esports kasi hindi sila makalabas doon sa kanilang mga teritoryo. Kaya nandoon sila sa mga side lanes. And nakikita natin ngayon, dito din naman yata ang gusto kuhanin ng Blacklist. At meron tayong fight na nagaganap. Ogwen dito gumamit ng conceal para mas bumilis yung perfect pair, pero wala siyang mahuhuli at wala siyang malalapitan. Oh My Venus, knockout punch dito ni Pandora, pero merong fatal links kay Wise. Talaga sinusubukan nila hulihin to. Call counter, pinihit! Kinuha nila yung isa pero nakalimutan ata. Andyan ang Matilda Airlines to the rescue with a guiding wind. Nakuha nga ni Ogwen si Wise papunta sa Torre pero agad naman itong nailabas ni Oh My Venus dahil nga doon sa kanyang assist. Pero Ogwen tuloy pa rin ang pagbibigay ng espasyo para sa kanyang mga teammates. Pero naliparan! Oheb will take the kill.
on to Ogwen. Pwede na nilang simulan yung Lord. Malayo-layo ang mga miyembro. Hindi makakuha ng resources Calteezy. Wala siya currently mga buffs. Pinapakita kayo ng side ng Blacklist International yung lakas nila sa mga ganitong klaseng lineup. Nakuha nila yung Lord at yung lahat ng objectives na kinuha nila dito, bagamat walang contest na nagaganap para sa side ng Bren. Oh, alam mo kasi for Bren, kinakapitalize nila ngayon yung kanilang Melissa Hero kasi so malaking factor nung linking skill na ni Oheb. Kasi ang dami mong papansinin, merong mga melee heroes dito yung side ng Bren, pero the more na gusto nila pumasok, the more na magpi-pierce through. So yung linking skill kasi na yon, 70% yung ididil niya ng damage dun sa nalilink niya. So 100% sa hinihit niya, tapos yung splash effect ay 70%. So napakasakit no, knowing na well-farmed din ang gold laner ngayon ng Blacklist. Pero Bren still holding through sa kanilang mid lane, hindi maaari dahil napakakailangan ng posisyon na yan, lalong-lalo na para kay Kyle TZ. Oh my Venus. Unti-unting hinahanap si Kyle TZ. At si Kyle TZ dito hindi talaga makahanap ng break. Kahit mismo yung mga buff niya ay hindi na napapaglaban dahil nga kapag sinubukan niyang dun sa may area at mag-retry pa, there is a chance na baka masipa na siya bigla ni Oh My Venus with the Circling Eagle, and it's a really hard task for Bren Esports na baguhin to, and it all comes down to Ogwen kung paano niya gagamitin yung Fatal Links para baliktarin lahat na nangyayari ngayon sa side ng Bren. Ogwen is the key for Brent Esports for a possible comeback. Yung Blacklist naman ngayon ang nagdo-dominate. Ginawa ng Blacklist kanina kung ano yung ginagawa ng Bren sa kanila. Oo, ngayon may kita natin for Bren, yes, there is a 5k goal lead for them, pero madami silang pang-hold. Kailangan nila ngayon ng continuity in terms of their skill against Blacklist. Pero Blacklist kasi, ang ginagamit nila na strategy ngayon against Bren is the OB strategy. Kaya parang mahirap para ngayon sa Bren na pumasok. Even for Wise, that is the Guardian helmet already. So kahit kuhanin niya lahat yung mga skills, napakadali lang dahil in nature, meron na ring sariling pagbalik buhay yung Barat. So, nandun na yon, tapos 70% pa na shield through the Guiding Wind. Hindi siya yung Guiding Wind na susunod ka lang basta. Yung malalapit mo rin kasi na allies, meron 70% na shield. Kaya napakakunat kayo ng Blacklist at kailangan talaga magkaroon ng damage na ngayon ni Super Marco. Wait lang. At delay ni Ogwen yung pag-take ng Fatal Links para lang hindi siya makain. May Cult Altar, few for the save. Makakasurvive si Ogwen, si Pandora, at si Kyle. Re-respo nga ba sa gitna? Mabubuhay pa si Few, pero hahabulin siya ni Haji. Na-terrify, ninakaw yung isa. Few is down. Nakuha ni Haji yung kill. Idol ng mga kids ay tutumba sa kamay ni KDA Machine. Wow! Look at this play na pinapakita ng side ng Blacklist. Kumbaga lahat ng possible na gawin ng Bren, pino-force out nila. Kahit mismo nga yung Cult Altar, hindi pa nagagamit yan ng Bren sa isang buong team fight in the past few minutes. Oo, tsaka ang laking factor na since nagamit na yung Cult Altar, nakaabang si Haji doon sa Shadow Stampede. So after nun, nandun sila, merong hablot. Parang lahat hinawakan doon sa may leeg. Parang teka lang, dito kayong lahat. Ganun ginagawa ngayon ng Blacklist. Uy, pero wait lang, top lane! Ang dami nga lang ng miyembro ng Blacklist, kaya si Pandora ang mapapatumba. Hindi na makakatalon. Etong si Kyle TZ sa mga pader. Agad siyang napababa. Nalipara na Matilda Airlines dito ni Meshart. Babawi nga ba sila? Pero Oh My Venus is Haji is out. Nakabawi naman dito si Oheb. Kill one with a double kill. At habang nangyayari yung lahat, ang Lord ay pupunta kay Wise and Blacklist International. Multitasking dito sa pangyayaring yun. Capitalization of skills para dito kay Oheb. Total redemption with 3-1-2 KDA. Imagine mo, naka-double kill siya after the team fight. Alam niya yung pwede niyang gawin dito against the Bren. Napakahirap para ngayon sa Bren na mag-counter-engage dahil ang daming pang front. Meron pang Lord ngayon. It is now 9-3. Meron pang Lord para sa Blacklist. For Bren, pwede pa nilang depensahan itong Lord na to. Walang pang tanggal talaga ng Barats dito ang side ng Bren Esports. Kung papansinin mo, yes, Valentina is a good hero, pero kasi papintig-pintig kasi yung damage niyan eh. Wala silang burst type hero dito na kaya talagang pababain yung buhay at ipaback si Wise. Kaya nga napakatapang ng side ng Blacklist.
aasahan ng Bren Esports dito yung damage si Super Marco no? Tsaka syempre, yung potential ni Calteezy on the late game na mag-clear doon sa Oo. mga lanes na malayo nga subjective. Oo, napagandang binanggit ni Santi yung clear kasi usually, since nakafocus nga ang Blacklist dito na magkakasama from time to time, pwedeng merong biglang sumalisi. Oo. Yung Pugak Gaming na sinasabi natin pala naman, ang daming lumilipad. Okay. Pero tingin ko din, at this point, kailangan din maging cautious ng side ng Blacklist International eh. Kasi habang tumatagal tong laro, inevitable naman na magka-farm yung Ling at yung Clint. Oo, ubos lagi Oo, parang dire-diretso lang. Pwede silang mag-freeze ng minion, pwede silang mag-continuous on the zone out. Pero kailangan yung focus fire nila dito as specifically against Super Marco or Calteezy. Pero kung titingnan natin yung item natin ngayon, even Blade Armor, meron na rin si Wise. So talagang dediretso lang ng dediretso. After nun, makita na naman tayo ng Guiding Wind, tapos Cult Altar. So kailangan ng bait again for Bren para ma-force yung mga skills doon sa mga posisyon na hindi masyadong kailangan. Si Pandora ang may ipit, naliparan na naman, babalik pa sana siya na sapak pero nakaabang si Edward. Walang nahuli si Ogwen with the Fatal Links. So call ng Blacklist ngayon, ubos ang pwedeng gawing ultimates para balik na rin yung team fight. I-go na natin to sa mid, pero ito nga yung gagawin ni Calteezy. Magkakat siya ahead of time doon sa mga minions na pwedeng dumating. Yung mid lane, wala na. Yung bottom lane na lang ang aasahan. Q, medyo low na doon sa pressure na binibigay on the bottom lane. May paglipad, Circling Eagle na naman mula doon kay Oh My Venus. Guiding Wind palabas kaagad. Tuloy-tuloy lang yung pressure na ginagawa ng Blacklist. Purple buff ang naging priority ng isang Ling, si Calteezy dito, pero wala siyang nakuha. Oo, kailangan niya talaga, kailangan niyang makahanap dito in any way possible kung paano mag-cut na minion wave, kung paano makapag-jungle, and mag-stay siya dito sa side na to na win that at 3 seconds ay mabubuhay na yung Lord. That alone, that information, pwedeng makapag-go ang Bren, although parang nagkaroon ng baliktaran na naman sa posisyon. Blacklist International, ito na ang kitaan nila. I-go nila dito, walang nahuli ng Daytona's Welcome, pero si Super Marco ang na-target ni The Queen. Naliparan, may setup mula kay Ogway, kaso nga lang may altar na binitawan. Tatlong Oh Yebro my mawawala sa goodness, Bren. Blacklist. Habang kompleto pa sila. Ito na nga ba yung call? Pwedeng rektahin, dalawa lang dedepensa, medyo 10 bits ang numbers ng Bren Esports. Blacklist Oy, International wait. now marching in. Meron dito Devils of Blades para makatakas. Kinap niya ng bahagya. Sasapak-sapakin lang ni Pandora. Pero siya na ang magiging target. Itutuloy ito ng Blacklist. Sabi nila hindi pwedeng tapos na agad. Walang minions! Walang minions! Kakayanin niya ba ito ng Blacklist? Pero ang call nila, i-juggle lang natin yung mga members. Hindi natin kailangan yung minions. Apat tayong lahat. Blacklist International forces game number 3. Proper juggling nung aggro ng base. Dito mo makikita yung teamwork na meron ng